Bakit ba kasi ang bagal niya? Ang buong buhay ko? Yun ang tanong na bumubulwak sa aking isip tuwing nakatingin ako sa aking ina. Si Aling Carol, tahimik, mabagal kumilos, palaging nakangiti kahit sa pinakamaliit na bagay. Ako naman si Tina, ang kabaligtaran. Mabilis, matalimang dila at ang bawat salita ay parang balang lumalabas sa aking bibig. Direktang tumatama sa target. Anak, dahan-dahan lang ang paglakad. Bulong niya. Ang boses niya ay parang simoy ng hangin habang hila-hila niya ang laylayan ng aking damit. Nasa elementarya pa lamang ako at muli aakyat kami sa entablado. Hindi na bago yun. Ang mga medalya, tropeyo at sertipiko ay parang dahon ng puno na hindi na mabilang. Ang mga mata ng ibang ina ay may halong paghanga at inggit. Hindi ko sila sinisisi. Sino ba naman ang hindi maiinggit sa isang anak na tulad ko? Nako, inay, kailangan nating bilisan. Baka maubusan tayo ng upuan sa harapan. Ang sagot ko, ang mga salita ay tumutukoy sa bawat patak ng pawis na kumakawala sa aking noo. Ang init sa gym ay nakakainis. Gusto kong matapos na to. Gusto kong hawakan ang medalya at pagkatapos ay umuwi, magbasa ng libro at maghanda para sa mga susunod na hamon. Hindi ka pa rin nagbabago, Tina. Nakangiti niyang sabi. Ang mga mata niya ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng entablado. Ang mahalaga ay ang paglalakbay, hindi ang pagdating. Ang mahalaga ay manalo, inay. Mariin kong sagot. Ang aking mga mata ay nakatingin sa gintong medalya na nakasabit sa leeg ng host. Yun ang target ko. Nagpatuloy ang paglipas ng panahon at ang bawat yugto ng aking buhay ay parang isang serye ng mga panalo. Sa high school, ako ang kinakatakutan. Hindi dahil sa pisikal na lakas, kundi sa talas ng aking isip. Ang bawat debate, bawat pagsusulit, bawat proyekto ay isang pagkakataon upang ipakita ang aking kalamangan. Ang mga kaklase ko lumalayo. Ang mga guro umiiwas sa direktang pagtatalo. Tina, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat. Sabi ng aking ina isang gabi. Habang naghahapunan kami, ang amoy ng adobo ay bumabalot sa buong bahay. Ngunit ang aking isip ay nakatuon sa isang bagong aklat na binabasa ko. Isang aklat tungkol sa strategic management. Kailangan ko, Nay. Sagot ko, hindi man lang siya tiningnan. Ang buong mundo ay isang labanan. Kung hindi ka lalaban, tatapakan ka. Pero ang pakikipaglaban ay hindi lang sa talino, anak. Malumanay niyang paalala. Ang kanyang tinig ay parang musika na nagpapatahimik sa ingay ng aking isip. Mas mahalaga ang puso, anak. Ang kabutihan. Yun ang magdadala sa iyo sa tunay na tagumpay. Ang tagumpay ko ay ang mga marka ko, Nay. Tumawa ako isang tunog na walang init. Ang mga parangal ko, ang mga posisyon ko sa paaralan. Ang mga yun ay panandalian lang, anak. Bumuntong hininga siya. Ang pagiging mabuting tao, yun ang mananatili. Yun ang magbibigay ng kapayapaan. Kapayapaan? Ano ang kapayapaan kung hindi ka nangunguna? Hindi ko yun maintindihan. Nagtapos ako ng kolehiyo bilang summa cum laude. Isang karangalang hindi ko inaasahan. Ngunit alam kong nararapat sa akin. Ang ngiti ng aking ina na si Carol sa graduation ay mas malawak pa sa aking nakita. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng tuwa. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang kanyang amoy ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Ito na, Nay. Bulong ko sa kanyang balikat. Ngayon, hahanap na po ako ng trabaho. Isang trabahong magpapakita kung gaano ako kagaling. Alam kong magaling ka, anak. Sagot niya. Ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Pero tandaan mo, ang talino ay isang regalo. Ang paggamit nito para sa kabutihan, yun ang tunay na kayamanan. Magandang trabaho ang hahanapin ko, Punay. Iginiit ko. Ang aking isip ay nakatuon na sa mga susunod na hakbang. Yung hindi lang basta-basta, mataas na posisyon agad. Hindi ako magsisimula sa baba. At totoo nga, hindi ako nagsimula sa baba. Nakita ko ang advertisement ng isang malaking kumpanya. Isang kumpanya na kilala sa buong bansa. Nag-apply ako sa isang managerial position. Isang posisyon na karaniwang ibinibigay lamang sa mga may ilang taon ng karanasan.
Ngunit ako, bagong graduate, ay may sapat na galing upang hamunin ang mga status ko. Ang interview ay parang isang laro ng chess. Ang bawat tanong ay isang galaw at ang bawat sagot ko ay isang pagtugon na nagpapalamang sa akin. Ang mga interviewer, tatlong lalaki na may seryosong muka, ay unti-unting nakikita ang aking kakayahan. Ang kanilang mga mata, sa simula ay puno ng pagdududa, ay unti-unting napuno ng paghanga. Miss Torres, you have an impressive academic record. Sabi ng isa, ang kanyang boses ay may bahid ng pagtataka. But this position requires extensive experience in the field. Sir, ang aking mga karanasan sa pag-aaral ay hindi lang sa loob ng silid-aralan. Direkta kong sagot, ang aking mga mata ay nakatingin sa kaninyang mga mata. Pinamunuan ko ang iba't ibang organisasyon. Naguwagi ako sa mga kompetisyon at ang bawat proyekto ko ay palaging nangunguna. Ang bilis kong matuto ay mas mabilis kaysa sino man may karanasan. Ang aking talino ay aking karanasan. Nagtinginan sila, hindi ko sila sinisisi. Ang confidence ko ay halos lumabas na sa pintuan. We will call you. Sabi ng isa pa, ang kanyang tinig ay walang emosyon. Ngunit alam kong kukunin nila ako. At tama nga ako. Makalipas ang 2 araw ay tumawag sila. Mataas na posisyon, malaking sweldo, isang panalo na naman. Nay, nakuha ko. Sigaw ko, halos mawalan ako ng hininga sa tuwa. Niyakap ko siya ng mahigpit at ang aking mga paa ay halos hindi na lumalapat sa sahig. Sabi ko sa iyo, Nay, hindi ako magsisimula sa baba. Ang galing mo talaga, anak. Magkikik siya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki. Pero tandaan mo, ang kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad. Gamitin mo ito ng tama. Gagamitin ko po ito para sa sarili ko, Nay. Sagot ko, ang ngiti ko ay hindi na maalis sa aking labi. Para po sa ating dalawa. Ang unang araw ng trabaho, ang araw ng paghihintay ko, maaga akong gumising. Maingat kong pinili ang aking puting damit, isang damit na nagpapatingkad sa aking profesionalismo at kagandahan. Bawat hibla ng aking buhok ay may ingat kong iniayos. Ang bawat patak ng pabango ay inilagay ko ng may pag-iingat. Gusto kong maging perpekto. Gusto kong ipakita sa lahat kung sino talaga ako. Naglakad ako sa hallway ng kumpanya. Ang bawat akbang ay may kumpiyansa. Ang amoy ng bagong kape ay bumabalot sa hangin. At ang tunog ng mga keyboard ay parang musika sa aking pandinig. Ito ay ang aking kaharian. Ito ang aking simula. Bigla, isang maliit na anino ang sumulpot sa aking harapan. Isang bata. Tumatakbo na mabilis, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa isang bagay na hawak niya. Hindi ko pa man maintindihan ang nangyayari. Naramdaman ko na lang ang isang malakas na impact sa aking dibdib. Aray! Napasigaw ako. Ang aking puting damit ay biglang may bahid ng kulay tsokolate. Ang bata, natumba. Ang kanyang hawak na tsokolate, nadurog sa aking damit. Ay nako, ano ka bang bata ka? Mag-iingat ka nga. Sumabog ako. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Ang init ng galit ay umakyat sa aking ulo at ang aking mga mata ay nagdilim. Hindi ka ba tumitingin sa dinaraanan mo? Tingnan mo ang ginawa mo sa damit ko. Ang puti-puti nito. Ang bata, isang maliit na nilalang na may malalaking mata. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang labi ay nanginginig. Ang kanyang hawak na tsokolate ay nasa sahig na. At ang bahid sa aking damit ay kitang-kita. Sorry po. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ano? Sorry? Ano kung magagawa ng sorry mo? Hindi mo ba alam kung gaano kamahal ang damit ko? Patuloy kong sigaw. Ang aking mga kamay ay nakayukom. Wala kang disiplina. Hindi ka tinuturuan ng mga magulang mo. Ang bata, sa halip na sumagot ay tumakbo papalayo. Ang kanyang iyak ay umalingaw-ngaw sa hallway. Ang kanyang maliliit na paa ay humahakbang ng mabilis at sa isang iglap nawala siya sa aking paningin. Bumuntong hininga ako, sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay. Ang bahid ng tsokolate ay parang isang mantsa sa aking reputasyon. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy sa aking lakad. Ang aking puso ay kumakabog pa rin sa galit.
Pagdating ko sa aking opisina, agad kong inayos ang aking sarili. Sinubukan kong tanggalin ang mantsa. Ngunit mas lalo lang itong kumalat. Bumuntong hininga ako, hindi bale. May isa pa akong damit sa locker. Makalipas ang ilang minuto, isang tawag ang dumating. Miss Torres, the CEO wants to meet you in the conference room. Now. Ang CEO? Sa unang araw ko pa lang, isang ngiti ang sumilay sa aking labi. Ito na. Ito na ang pagkakataon kong ipakita sa kanya ang aking galing. Naglakad ako ng may kumpiyansa patungo sa conference room. Pagbukas ko ng pinto, isang malaking mesa ang bumungad sa akin. At sa dulo nito nakaupo ang isang lalaki. Ang kanyang mukha ay seryoso. Siya, si Sir Victor, ang CEO. Ngunit hindi lang siya ang nasa loob ng silid. Sa tabi niya nakaupo ang isang bata. Ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin. Siya ang batang nakabunggo sa akin. Nagkatinginan kami, ang kanyang mga mata ay nanlaki. At bigla siyang sumigaw. Daddy, siya po. Siya po yung babaeng nanligaw po sa akin kanina. Ang sigaw ng bata ay umalingaw-ngaw sa buong silid at parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Ang aking ngiti ay unti-unting nawala at ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang lahat ng kumpiyansa na dala ko ay biglang naglaho. Ang aking puso ay bumagsak sa aking dibdib. Tumingin sa akin Sir Victor at ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng pagdududa. Walang salita ngunit ang kanyang tingin ay sapat na upang maramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ang bata, si Janjan pala ang pangalan niya. Yumakap sa kanyang ama. Ang kanyang mga hikbi ay naririnig sa katahimikan ng silid. Miss Torres, ang boses ni Sir Victor ay kalmado, ngunit may kapangyarihan na nagpapanginig sa aking kalamnan. I assume you know why you're here. Ang aking kalamnan ay parang pinapatuyo. Sinusubukan ko magsalita ngunit walang lumabas na tunog. Ang aking utak ay naghahanap ng mga salita, ng mga dahilan, ng kahit anong makakapagpaliwanag. Ngunit walang lumabas. My son, Janjan, just told me a disturbing incident that happened this morning. Patuloy niya. Ang kanyang tingin ay hindi maalis sa akin. He said, you shouted at him, called him names, and made him cry. Is that true, Miss Torres? Ang aking mga mata ay nagpatingin kay Janjan na ngayon ay nakatingin din sa akin. Sa kanyang mga mata ay puno ng takot at lungkot. Ang mantsa ng tsokolate sa aking damit ay tila lumalaki, nagiging isang malaking itim na butas na lumalamon sa akin. Sir, I was just... Sinusubukan kong ipaliwanag, ngunit ang aking boses ay nanginginig. He bumped into me. He ruined my dress. It was an accident. I know but you chose to react with anger, Miss Torres. Putol niya sa aking paliwanag. Ang kanyang boses ay mas malabig na ngayon. You chose to humiliate a child, my child, instead of showing understanding and compassion. Is that correct? Ang aking mga pisngi ay uminit, ang aking ulo ay bumaba. Ang lahat ng panalo ko, ang lahat ng mga parangal ko ay biglang nagmukhang walang saysay. This company, hindi lang katalinuhan ang mahalaga, kundi pati na rin ang karakter. Naniniwala kami na ang puso ng isang tao ay kasing halaga. Kung hindi man mas mahalaga kaysa sa kanilang isip. Kumukuha kami ng mga taong kayang mamuno ng may empathy, kayang magbigay inspirasyon ng may kabaitan, at kayang bumuo ng positibong kapaligiran para sa lahat. Ang mga salita niya ay parang saksak sa aking puso. Ang mga salitang iyon ay parang mga salita rin ng aking ina. Mas mahalaga ang puso, ang kabutihan. Yun ang magdadala sa iyo sa tunay na tagumpay. Miss Torres, I regret to inform you that your employment with us is terminated, effective immediately. Direkta niyang sabi. Ang kanyang tingin ay hindi nagbabago. Hindi namin maaaring tanggapin ng isang tao na may ganitong saloobin sa aking kumpanya, lalo na sa pamumuno. Ang aking mundo ay bumagsak, ang aking pangarap, ang aking pinaghirapan, ang aking pagmamalaki. Lahat ay naglaho sa isang iglap. Ang aking mga mata ay nagsisimulang magbasa. Ngunit, pinipigilan ko ang aking sarili. Hindi ako iiyak, hindi ako magpapakita ng kahinaan.
Pero sir, nagsisimula pa lamang po ako. Sabi ko at ang aking boss ay bahagyang tumaas. Pinaghirapan ko po talaga to. Ako ang pinakamagandang kandidato na mahanap niyo po para sa posisyong to. Ang aking record sa akademya ang magpapatunay niyan. Ang iyong akademikong record, Miss Torres, ay talagang kahanga-hanga. Pero hindi nito ipapakita ang iyong pagkatao. Hindi ito sumasalamin sa iyong kakayahang tratuhin ng iba ng may respeto at dignidad. At sa kumpanyang to, mas mahalaga ang karakter kaysa sa mga kredensyal. Tumayo siya. Ang kanyang tingin ay matalim. Sa palagay ko, sapat na ang narinig mo. Ayusin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na dito. Sasamahan ka ng security palabas. Ang aking mga paa ay parang nakadikit sa sahig. Ang aking utak ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Paano? Paano nangyari to? Ang lahat ng aking pinaghirapan, ang lahat ng aking sakripisyo ay nawala sa isang iglap dahil sa isang sandali ng galit. Lumabas ako ng conference room, ang aking mga mata ay nakatingin sa sahig. Ang mga empleyado na nakita ko kanina ay ngayon ay nakatingin sa akin. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at awa. Ang amoy ng kape ay hindi na masarap at ang tunog ng keyboard ay parang ingay na sumasakit sa aking tainga. Naglakad ako pabalik sa aking opisina. Ang bawat hakbang ay mabigat. Kinuha ko ang aking mga gamit. Ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin. Ang mantsa ng tsokolate sa aking damit ay parang isang permanenteng marka. Isang paalala ng aking pagkakamali. Paglabas ko ng gusali, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ngunit ang aking puso ay madilim. Ang hangin ay malamig at ang aking mga luha ay nagsimulang dumaloy. Hindi na napigilan. Nay, tama ka. Bulong ko sa hangin. Ang aking boses ay basag. Hindi po mahalaga ang talino. Mas mahalaga po ang puso. Ang aral na yon ay sumampal sa akin ng malakas. Ang lahat ng aking pagmamalaki at ang aking pagiging palaban, ang aking paniniwala na ang talino lamang ang susi sa tagumpay ay nawasak sa isang iglap. Ang aking ina, si Aling Carol, ang palaging tahimik at mabagal kumilos, ay ang may hawak ng tunay na karunungan. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mga parangal o posisyon, kundi sa kabutihan ng puso. Umuwi ako. Ang aking mga mata ay namamaga. Nagulat ang aking ina nang makita ko. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala nang makita niya ang aking kalagayan. Anak, anong nangyari? Tanong niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Hindi ako nakasagot, niyakap ko siya ng mahigpit at doon sa kanyang bisig ay tuluyan akong bumuhos ng luha. Ang kanyang amoy at ang kanyang yakap ay ang tanging nakakapagpagaan sa aking loob. Nay, hikbi ko. Ang aking mga mata ay nakasubsob sa kanyang balikat. Tama po kayo, ang talino ay walang silbi. Kung walang puso, nawalan po ako ng trabaho dahil po sa ugali ko. Hinaplos niya ang aking buhok, ang kanyang mga kamay ay malambot at nagpapatahimik. Hindi pa huli ang lahat. Anak, malumanay niyang sabi. Ang bawat pagkakamali ay isang aral. Ang mahalaga ay natuto ka. Ang mahalaga ay magbabago ka. Ang kanyang mga salita ay parang isang magandang tinig sa aking sugatang puso. Ang lahat ng aking pagmamalaki ay naglaho at ang tanging natira ay ang matinding pagsisisi. Ngunit sa gitna ng pagsisising iyon ay mayroong isang maliit na butil ng pag-asa. Ang pag-asa na maaari akong magbago. Ang pag-asa na maaari akong maging isang mas mabuting tao. Paano po, Nay? Tanong ko. Ang aking boses ay basag pa rin. Paano po ako magbabago? Simulan mo sa pagiging mabait, anak. Sagot niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. Sa pag-uunawa, sa pagpapatawad. Hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa sarili mo. Niyakap ko siya ng mas mahigpit. Ito ang simula. Hindi ng isang bagong trabaho, kundi ng isang bagong ako. Isang ako na may puso. Isang ako na mas mahalaga ang kabutihan kaysa sa talino. Isang ako na sa wakas ay nauunawaan ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana ay nagustuhan nyo to.
Muli ay maraming salamat at God bless us all.